Welcome to the Holy Word channel. We will broadcast daily Mass live. Please keep your soul quiet and fervent to start today's Mass. Don't forget to like the video and subscribe to the channel to receive notifications about daily Mass as soon as possible. May God bless you. Manalangin tayo. Ang malaming makapangyarihan, itinakda mo ang lahat ng utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mo sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat. Dulot ng siping ito, buhat sa aklat ng karunungan, ang mga plano ng masasamang tao laban sa isang tipikal na tapat na Hudyo na humihimok sa kanilang talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Ang biktima ng kanilang masasamang plano ay kumatawan kay Jesus na siyang sadyang pinakatapat sa lahat. Pagpapahayag mula sa aklat ng karunungan. Sinabi ng mga masasamang tao, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan. At sinasabing tayo'y nagkasala laban sa kaugalian. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanilang pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, kung sila ay tutulungan niya
at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang lustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin natin ibinggit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo niyong iyong lakas. Dinggin mo, O Diyos, itong iyong anak, sa aking dalangin ngayon binibigkas. Ang pagmamataas ay laban sa akin. Hangad ng malupit ang ako'y patayin. Sila'y mga taong ang Diyos ay di pansin. Kapatid kong ang Diyos ang aking katulong, tagapagsanggalang ko ang Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos, dahilan sa kanyang mabuting kaloob. Sa pamayanang binabagabag ng selos at makasariling ambisyon, mungkahi ni Santiago ay isang solusyon, maghangad ng karunungan sa itaas at masiglang itaguyod ang kapayapaan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, magahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. At namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang inihahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan.
mapasain niyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap, sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Tayo'y tinawag ng Diyos upang magniningning ng lubos sa aral ni Kristo Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Kaparnaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo sapagkat pinagtatalunan nila kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos kinalong niya ito at sinabi, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na bata, tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, pagninilayan natin ngayon ang kahalagahan ng kabanalan bilang isang daan ng kadakilaan. Siguro mas capture yung sense sa wikang Latin.
Magnificenza Sanctitatis. Ang kadakilaan sa kabanalan. Ito po yung tawag o taguyod ng Ebanghelyo ngayon sa atin. Na hindi lang yung pagnanais nating tayo'y maging dakila o yung pagnanais nating tayo yung mataas, tayong nakahihigit, kundi natural sa tao magkaroon ng pagnanais na gano'n. Subalit, ang tawag ng Ebanghelyo, ang pagnanais sa kadakilaan ay yaong may kalakip na kabanalan. O hahantong ang pagnanais na pagiging dakila para tayo'y maging banal. Upang matulungan tayo mamuhay na banal. Kaya, Magnificenza Sanctitatis. The greatness of holiness. Sa ating pagninilay, sa mga estudyante siguro, siyempre kapag anak, maging dakila ka, maging una ka sa klase, top 1. Pero electric pan naman mga kapatid. Yung electric pan parang walang hangin dito sa akin. Nagiging motivation ng isang bata na maging top 1 sa klase o mag-aaral na lang ng mabuti at least kung gusto niyang maging dakila o maging ayos man lang yung grades, minimum. Sa mga magulang naman siguro, ang pagtataguyod sa mga anak ay yun na yung kadakilaan para sa kanya. Tayo naman dito sa ating parokya, may mga gustong maging dakila sa paglilingkod. Halimbawa, ang ating mga lectors, ang ating choir, magiging dakila, mga mother butler, ang dami pang mga asosasyon sa ating simbahan. Dakila sa paglilingkod. Paradoxical, mga kapatid, ironical, magkasalungat. Siguro sasabihin ng isang tao, paano ako ihahatid ng aking pagnanasa o aking desire na maging dakila o para maging banal? Paano yun? Simple man lang mga kapatid, yung may kapakumbabaan. Dapat, isabuhay natin itong turo ng Ebanghelyo. Pinagtatalunan yung mga apostol na ang nagtatalo. Hindi iba-ibang mga tao. Hindi ordinaryong mamamayan ng Galilea ang nagtatalo. Mga apostol, kasama mismo nila ang Kristo. Siguro kung naalala niyo yung scene yung Transfiguration, nandun lang naman di ba sino yung kasama ni Jesus doon sa Transfiguration, sa Mount Tabor? Si Pedro at saka si Juan, may isa pa. 3 sila. Siyempre, nagpakalat-kalat na yon. Ngayon, nagtatalo na yung mga apostol kung sino sa kanila magiging dakila. Kasi naman, siyempre si Kristo, sabi ni Kristo dito, ang anak ng tao'y ipagkakanulo at papatayin. Siyempre, dapat may papalit sa kanya. Pero hindi yung ganun yung sense nun. Yun yung kanyang second revelation ng kanyang passion and death, si Kristo. Yung mga apostol, nagtalo-talo na. Sino sa atin ang pinakadakila ngayon? 12 tayo. Nagtanong na si Jesus. Alam na ni Jesus kung anong pinagtatalunan nila. Mga kapatid, tayo pa kaya? Kahit sa loob ng simbahan, oo nga, naglilingkod. Pero kapag ka naman may isang taga-simba na walang imik, nagsisimba talaga ng taimtiman. Tapos yung taga-simbahan pa magsasabing, banal-banalan. Hindi naman yan ganyan makasalanan yan Akalain niyo yan? May ganun tayong panghuhusga. Kasi yung desire natin ng greatness,
baluktot. Okay na sanang yung paglilingkod natin sa loob ng simbahan, sa ating kapwa. Subalit, yun pala, gusto nating talagang yung greatness na yun, pang sarili. Wala akong kikilalaning tao, bawa yung estudyante nag-top 1 sa klase, wala nang kaibigan na talagang ano na siya, anong tawag dyan, yung wala nang pakikipagkapwa, kasi baka malamangan pa siya, yung panlalamang. Ito yung turo talaga ng Ebanghelyo sa atin. Kinuha pa ni Kristo yung maliit na bata. Kasi ang maliit na bata, alam niyo, very fragile. Di ba? Wala. Kapag hindi kinalong ng nanay, hindi makakaramdam ng pagmamahal. Ang tatay naman, nagiging pedestal ng bata kapag yung security ng bata, kapag ang tatay ang may kalong sa bata. Kaya, yung image ng maliit na bata, yung kapakumbabaan ng maliit na bata, yung kanyang innocence, yun yung dapat manaig sa ating isip. Huwag tayong mga taong simbahan, pero mga puno ng malisya sa isip. Mapagmataas. Nagtatalo tayo. O sino ang magsiserve ngayon? Sino ang kailangang, ginawa ko na yan, kayo na, kasi wala na kayong ginawa. Kasi, gustong sabihin ng taong nun sa mga kasamahan niya sa grupo na ako yung leader dito, ako dapat ang masunod. Hindi dapat, di ba, sa mga team building, meron tayo sa group dynamics, meron tayong tinatawag na servant leadership. Kaya, mga kapatid, simple lang naman ang atas sa ating Ebanghelyo. Kapakumbabaan at asamin natin yung kadakilaan na maghahatid sa atin sa kabanalan. Kasi kapag kabanal tayo, katulad ng mga santo, isipin niyo yung mga santo, nagpakumbaba, yun talaga yung buhay nila, nagpakamartir para makamtan nila yung grasya, yung biyaya na nagpapalakas sa kanila, walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, uulitin ko sa inyo yung bagaman title ng yung synthesis ng ating pagninilay ngayon. The greatness of holiness. We should be holy. Yes, we desire to be great, normal as human being. But that desire to greatness should lead us to become holy. Kaya, magnificenza sanctitatis. Siguro kapag sinabi ko sa inyo yung Latin, huwag nyo nang i-memorize yung Latin. Isabuhay nyo kung paano tayo magiging banal. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay namang uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nananalig tayo sa kabaitan ng Diyos sa mga dumudulog sa Kanya. Tayo'y pakumbabang magharap ng ating mga kahilingan
para sa lahat ng nangangailangan. Manalangin tayo, bukal ng lahat ng kasiyahan, dinggin mo kami. Bukal ng lahat ng kasiyahan, dinggin mo kami. Para sa mga pamayanang Katoliko na hinahamak o pinag-uusig, naway maging bukal ng kanilang lakas ang pag-asa sa gantimpalang walang hanggan. Manalangin tayo. Bukal ng lahat ng kasiyahan, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at iba pang pinuno ng simbahan, naway pahalagahan nila ang kababaang loob at ang diwa ng paglilingkod sa pagtulad kay Jesus na siyang lingkod ng lahat. Manalangin tayo. Bukal ng lahat ng kasiyahan, dinggin mo kami. Para sa mga katikista at lahat ng naglilingkod sa catechetical ministry, naway makita nilang magantimpalaan ng tagumpay ang kanilang mga pagsisikap sa paghubok sa kabataan alinsunod sa mga turo ni Jesus. Manalangin tayo. Bukal ng lahat ng kasiyahan, dinggin mo kami. Para sa mga kumakalinga sa mga batang palaboy, mga kapansanan at nalululong sa droga, naway masigasig nilang maipagpatuloy ang paglilingkod kay Kristo sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Bukal ng lahat ng kasiyahan, dinggin mo kami. Upang tayong lahat ay matutong makinig sa panaghoy ng kalikasan at sa pagtangis ng lahat ng biktima ng mga trahedya sa kalikasan at hagupit ng pagbabago ng klima, at ng lahat ay matuturing mga laga para sa daigdig ng kinalalagyan natin. Manalangin tayo. Bukal ng lahat ng kasiyahan, dinggin mo kami. Panginoong Hesus, pagkalooban mo kami ng kababaang loob at paglilingkod, nang kami maging mga kasangkapan ng iyong pagmamahal sa lahat ng aming mga kapatid, lalo na sa mga nagdurusa. Ikaw na nagpakasakit at patuloy na kumakalinga ng walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang lahat ang alay ng iyong sambayanan, upang ang ipinapahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang kalooban sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod na pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnay namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Roberto na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid, ang kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangala at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Somebody
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siyang nawang umiran sa pamumuhay namin araw-araw, bunga ng iyong pagtubos sa aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Prayer to Mary, Mater Dei. Tayo pong lahat. Hail, Holy Mother of God, Mother of Divine Providence and our Mother. To you, gracious and merciful, Almighty over the heart of your Son, Jesus, we turn with confidence. Come, O Mother, come to take care of us. Here, take the key of our hearts. Come to rule and guard. Come to defend our home, the Church, and the whole world. Grant us, O Mary, a great and magnanimous spirit, patient in trial, strong in hope, ardent in love for God and for brothers. Holy Mother, remember us in the presence of God. Watch over the steps of our life until the holy paradise. Close to you, Mary, always with Jesus, always with you, Holy Mother of the Lord. Amen. Magsiupo po muna sandali para sa ilang pabatid. Sa mga mananampalataya ng Mother of Divine Providence Parish, Ave Maria y Avante. Una, ang MINSAC at TESDA QC ay magbibigay ng libreng training sa Food and Beverage Services or NC2 sa mga may edad 18 pataas. Ito po ay free at merong 160 pesos daily allowance. Para sa mga interesado at sa iba pang detalye, maaari kayong bumisita sa number 126 Rosal Street, Payatas A, Quezon City, o tumawag sa number na 0921-856-7811. Pangalawa, sa darating na September 27 at 28, ang ating lubhang kagalang-galang na Obispo Roberto Gaa, Obispo ng Novaliches, ay bibisita sa ating parokya para sa kanyang pastoral visit. Ito ay pambihirang okasyon. Salubungin natin ang kanyang pagdating sa September 27 sa ganap na 4:30 p.m. ng hapon sa parokya at susundan agad ng banal na misa sa kanyang pamumuno. Pangatlo, sa September 29, ipagdiriwang ang kapistahan ng mga arkanghel na sina Miguel, Rafael at Gabriel. Ang Triduo Masses ay sa September 26 hanggang September 28. Bukas po tayo sa mas sponsor. Meron tayong Hermana Mayor na si Ginang Fe Balbin. Ang banal na misa ay sa alas 6 ng gabi. Magdebosyon tayo. At panghuli, mag-alay po tayo ng mga pamisa sa intensyon, sa kaluluwa, pasasalamat, kagalingan at ostya. At ostya, mantika at iba pa, mga kailangan ng ating simbahan. Maraming salamat po, pag-isahin ng lahat kay Kristo, Reverendo Padre Jan Castillo, Cura Paroko. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa iyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.